So, paano nga ba gamitin yung buy and ship? Isang background muna sa buy and ship. Ang buy and ship ay isang siya, kumbaga pag meron tayong gustong bilhin na wala dito sa Pilipinas or kahit nandito sa Pilipinas, kung no, kung gusto natin bilhin na nasa abroad or kung saang lugar, bansa, pwede natin gamitin yung buy and ship as address natin, shipping address sa bansa na yun. For example, sa USA, order ka sa shop nila na nandoon lang sa kanila lang. For example, Best Buy or Nike USA, mga ganyan. Doon natin i-ship. Normally kasi hindi tayo pwede mag ship direct from Foot Locker USA going to Pilipinas. Hindi natin mai-ship yun ng direct. Walang option para sa ganon. So, itong si buy and ship, siya yung magkikater ng shipping. Bale, may account lang tayo doon sa kanila, sa app nila dapat gumawa tayo ng account, tapos yung shipping address ng buy and ship warehouse doon sa USA, then specific sa ating pangalan, under sa ating pangalan sa account natin, yun ang magiging shipping natin. Then ifo-forward nila sa Hong Kong warehouse, then papunta sa atin. So ito yung aking in-order ko sa Goat from US, then directly to papunta sa aking address dito sa Pilipinas. So yun na nga, ito yung aking order mula sa Goat na USA. So antay na natin na magkaroon ng shipping. Ito yung shipping na ginamit ng Goat papunta sa warehouse natin sa USA. Bali, ang ginamit kong warehouse Portland, Oregon. So case to case po ito, basis kung saan kayo nag-order. For example, sa Amazon or something, kahit anong shop, iba-ibang iba-ibang courier na ginagamit ng preferred ng shop na or store na binilihan nyo. So ito yung notification via email na dumating na sa warehouse sa Portland yung ating parcel or yung ating package. Then once na dumating na yung ating parcel sa warehouse sa Portland, we need to declare it. So follow lang itong yung confirm and declare, then fill up the form kung ano mong kailangan doon. Tapos yung yung number is from yung tracking number ng iyong courier, yun yung ilalagay doon. Next naman, ang nangyari is merong sa shipment tab niya may ganitong nakalagay en route to Hong Kong. Tapos ngayong dumating na sa Hong Kong, ready for consolidation. Then follow lang yung steps kung paano i-consolidate. Sa payment naman ng aking shipment, mayroong dalawang option, DDU and DDP. Bali yan po yung details ng DDU, DDP. Masiset po yan sa ating address na nakalagay sa ating account. Sa address natin, pwede nating piliin kung DDU ba or paid na siya. So magbabari din doon kung magkano. Andyan po, ito po nakalagay kung magkano yung per pound, yung first pound, then additional next pounds ng kanyang ng yung parcel. So yan po yung amount ng aking parcel, yung shipment payment sa buy and ship. Then next po is pack for delivery. Then ready for delivery. Pag deliver naman yung ready for delivery, yan na po yung from Hong Kong warehouse papunta sa ating address. Then ito na pong
ready for delivery. Ang pag-deliver nila is depende kay by chip kung sinong partner nila na gagamitin. In my case, UPS yung nag-deliver sa akin, which is, for example, today nag-notify siya sa akin na ready for delivery. Kinabukasan nag-deliver na agad mga 1 PM. Then sa ibang case, nakita ko sa mga tinignan kong vlog, minsan LBC, yung sa mga post nila, LBC yung ginagamit. Meron pa yung sa JNT ba yun? Hindi lang ako sure sa JNT. Basta yung courier ng Shopee ba or Lazada, yun yung ginamit ng courier. So case to case basis pa rin po ito, mga idol. So ship from buy and ship. Ayan, unboxing from buy and ship, pero tinawag nila sa courier na UPS. Ito naman ay mismong item. Ayaw.